Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos sa pagtugon sa kanyang paanyaya. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay mapatawad at mapalakas. Para sa kapabayaan nating dumulog ng marapat sa hapag ng salita ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
para sa paghadlang nating magkabisa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa kapabayaan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapwa at kapabayaang ipahayag ito sa ating buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naligaw sa iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkaluuban mong makapagwaksis sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawana nga ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yang lupa.
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, bini sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, bini sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, bini sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ay niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malhuwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at upo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May taga-100, tig-60 at may tagta-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig,
Nasa 15th Sunday na tayo. Tama ba? Ikalabing limang linggo ng karaniwang panahon na sa ating liturhiya. Malapit na po ang Advent. Malapit na po ang Pasko. Kasi 15th Sunday na ngayon, and we have in fact 34 Sundays. So 34 minus 15, mga estudyante? 34 minus 15? Hindi niyo alam. Assignment. Okay. So, sa ating, 19. Calculator, no? Galing. So, 19 Sundays to go, no? 19 Sundays more to go bago ang Advent. So, para bagang mafe-feel na natin ang lamig ng simoy ng hangin. Anyway, mga kapatid, mga kapanalig, sa ating buhay, ang pinaka-importante nating tandaan ay ang gift of the Word, salita. Ang salita ay makapangyarihan. Grabe. Bakit makapangyarihan? Sige, magsabi ka ng isang salita. Ayun. Darating din tayo dyan. Di ba? Okay. Si Jesus, no? Na makapangyarihang hari. Salita din si Jesus, di ba? Siya yung pinag-usapan, no? Nung lumang tipan. Yes, pinag-usapan siya doon. In fact, ang mga propeta, siya yung pinag-usapan at dala-dala nila ang salita ni God hanggang umabot sa punto ng salita ni God ay naging tao o nagkatawang tao. Grabe! At ang salita ni God na nagkatawang tao ay si Jesucristo. Ngayon, hindi na si Jesucristo ang pinag-usapan diyan sa bagong tipan, kundi si Kristo na mismo ang nagsasalita. Ang ganda. Pero unang-una ang salita, siya yun ang creative power of God. God spoke, and then something came into being from nothing. Grabe! Pati ang buhay natin ay produkto ng salita. Ay, ang ganda. Grabe. So yun, ang salita katulad ng ulan, inahilan tulad ng ulan, no? According to Prophet Isaiah sa ating unang pagbasa, katulad ng ulan at niebe. Wag na lang yung niebe, walang niebe dito eh. Ulan na lang. Tamang-tama ngayon, tag-ulan o may bagyo, no? Isipin natin ang ulan. Okay, pagbaba ng ulan, hindi na babalik sa taas yan. Well, babalik, uulan na naman. Pero, hindi yan babalik sa taas kung hindi nadiligan ang lupa. That is a sign of blessing. Ganon din ang salita ni God according to Prophet Isaiah. Hindi yan babalik kay God, kundi hindi niya na nabigyan ng fertility ang ating buhay sa mundong ito, ang ating sanlibutan. Grabe. So yon ang pinakaminsahe po ng salita ni God. Kailangan natin yang tandaan na ang salita ni God, siya ang ilaw ng ating buhay. Siya ang gumagabay sa ating paglalakbay sa mundong ito. Siya si Kristo na nagsasabing sumampalataya kayo kay God, sumampalataya kayo sa akin. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng trouble ang inyong buhay, ang inyong puso. Manalig lamang kayo sa akin. Grabe. So ngayon, ang salita, according to our gospel, no, San Mateo, ay yung hinahasik, no, hinahasik ng
magsasaka. Wow, napakaganda. Tutubo ba yan sa buhay mo o hindi? Depende kung anong klaseng buhay mayroon ka. Ikaw ba ay isang daan, no? Daan parang mabato, no? Pag nahasik dyan ang salita, ang isang butil tutubo pero mawala ka agad. O kaya ikaw ba ang salita inihasik dyan? Tutubo ka kaya? Kung nasaan ka, ito ang tandaan mo. May mission ka. May mission ka. Just share the Word of God to others. And tandaan mo rin, ang buhay mo with the Word of God ay magiging Word itself for others. Ibig sabihin, magbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kaalaman tungkol sa buhay na walang hanggan, nagtuturo tungkol sa totoong pag-ibig hanggat sasabihin mo, Diyos ay pag-ibig. Grabe. So ngayon mga kapatid, mga kapanalig, ang ating tandaan palagi is, ang salita ni God ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang ating mundo, ang mundo na makasalanan. Upang harapin natin mga hamon sa buhay. Minsan, ang mga hamon, nadadala tayo sa mga hamon. Minsan, lumayo tayo kay God. Pero si God, hindi niya tayo iiwanan. Kaya ito mga kapatid, nandyan palagi ang gift of salvation, ang kaligtasan. Kung tayo ay palaging i-remind ng ating buhay tungkol sa salita. Dahil the Word saves. And the Word is Jesus. Jesus is our Savior. Wala nang iba. Kaya naisip ko palaging na-share ko na noon pa na sa ating paglalakbay sa mundong ito, kahit tayo makasalanan, susundan, sasamahan tayo ni God sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita na si Jesucristo. At kahit sa ating paglalakbay sa mundong ito, alam natin na tayo ay makasalanan. Andyan palagi yung gift of salvation. Yun ang buhay na walang hanggan. Life forever, forever with the Lord. So between the forever and our life dito sa mundo, nandyan palagi ang salita, nagbibigay ilaw, tanglaw ng buhay. Grabe. Kaya huwag kalimutan, dito sa ating mundo, ngayon at dito, andyan palagi ang langit na nag-aalay sa atin ng kaligtasan. The Word, Jesus. Kaya pwede na sabihin, mga kapanalig, huwag kalimutan ito. Now and forever, remember the word from my heart will always be true. O, diba? Alam mo yan. Now and forever, together and all that I feel is my love for you. Abot sa punto ng love. Grabe. Ngayon ko lang alam, mahilig pala si Jesus sa sa air supply. No? So itong buhay natin paglalakbay, Word of God. Langit, Word of God. Word of God, love. Pag-ibig, diyan sa Word ni God, kaligtasan. Kung wala itong lahat na ito, walang kaligtasan. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung may pananalig ka kay God, kahit alam mong nagkasala ka, magbalik loob sa Kanya, bahala na si God sa iyo. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoonan ng mayumao, na may 3 araw na buhay mag-uli, humakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mapapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabubuhay muli ng matayang tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos ang banal at tagahasik. Manalangin tayo upang ang ating mga puso ay maging mabuting lupa, handang tumanggap sa kanyang salita at magbunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at lahat ng nagpapahayag ng salita, patuloy nawa nilang ibahagi ang salita ng Diyos ng may pagmamahal at huwag kailanman mapagod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mamuno nawa sila ng may karunungan at pangalagaan ang dangal ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at mga nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya, tumugon nawa tayo ng may tunay na pagkakawang gawa sa mga pangangailangan ng kapwa at sa daing ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, buong puso nawa nilang labanan ang tukso ng kayamanan at mga kahumalingan ng mundo. Maglaan ng oras na makinig ng salita ng Diyos at maging matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin sa langit, ikaw ang nagpapadami ng ani sa lupa. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Palambutin mo ang aming mga puso at tulutan mong lumago ang iyong salita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay. Aming buhay, bawat dalag at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kinang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at may dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka
kaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Amen. Patalastas, muling bibisita ang relic at image ni San Camilo de Lelis, patron ng mga may sakit at mga tagapag-alaga ng may sakit sa July 13. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos at humingi ng pamamagitan ni San Camilo para sa kagalingan ng mga may sakit, kalakasan ng mga health workers at kapayapaan ng ating mga pamilya. Amin kayong inaanyayahan na bumisita dito po sa Radio Veritas Chapel. Para po sa inyong mga pamisa at panalangin, tumawag lamang po sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137, at mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang sina Binibining Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon.
kaligtasan, nuestro Padre